Tapos ngayon, paano po adjustment ka ginagawa? Totoo nakakamiss yan, no? Meron kang hard copy. Yes. Pero dahil nga sa pagbabago ng technology, nasa cellphone na lahat, sa cloud na lahat. Just have a music app and maririnig mo na yung mga kanta. Yung downside kasi ng online is that hindi siya as I always use the word lucrative, but hindi siya ganun ka yung revenue earning as compared to hard copy. Kasi pag binili mo yung isang album, kahit na yung mga extra ng mga songs doon, parang nabibili na rin and kadami na siya and parang mas ano siya, mas yung remuneration mas commensurate. Unlike sa ngayon, so you really have to wait until kahit nga 1 million na yung streams mo, parang mariya-mariya pa rin. So it's really hard, and of course we rely on live performances, which is mas yun yung rewarding. And even the way we promote our songs, talagang pag nag-viral ka, hita yung, but sabi nga nila, it's pag-viral na isang bagay ay it's incidental siya, hindi mo talaga siya napokus. Depende. Pag sinayaw siguro ni Sai sa kong gano'n. TikTok siya. Kaya mo na. Saya alam mo na. Mabilis lang. Pero yung paggamit naman, gamit ng technology sa paggawa ng music, ay malaking bagay. But of course, yung pag-compose, hindi kasi ako gumagamit din ng AI. Hindi ko pa rin alam yun eh, kaya paano siya gamitin. Although sa paggamit ng paggawa ng mga script, pwede para magpa-edit sa ChatGPT. Ganun. Pero yung paglikha ng musika, yung isang bagay na hindi naman alam kaya gawin ng AI, yung experience na hindi naman niya kaya i-translate. So, yun yung isang bagay lang na nananatili. But everything can be done by artificial intelligence, and of course I don't want to do that. I still want to be authentic and genuine.